Welcome sa usapin ng paglilingkod ang kababaihan. Ang pagpapari ay hindi lang para sa mga lalaki, bagkus para po sa lahat, lalo na sa mga nagmamahal. Yan ang matapang na pagpapahayag ni Reverend Gina Perez sa kanyang pagnanais na makapaglingkod bilang isang babaeng pari. Talagang mabigat, mahirap, at masilimuot ang pagiging isang paring babae. Pero kung ang puso at pagmamahal mo ay nandoon, magpapatuloy ka at patuloy mo itong pasisiglahin at bibigyan ng buhay. Isa si Reverend Gina sa mga babaeng inordinahan bilang pari sa ilalim ng Iglesia Filipina Independiente, isang progresibong simbahan. Tinatawag din itong Aglipayan Church. Bago maging miyembro nito si Reverend Gina, naging isang aktibong batang simbahan muna siya na minsang nagduda sa kanyang kakayahan bilang isang babae. Ay pasok ko sa isip ko na parang gusto ko rin maging katulad nila. Pero hanggang pangarap lang yun kasi alam ko na wala talagang babaeng pari nung bata pa ako. So wala pa sa idea ko na mayroong babaeng pari. Hanggang nakakilala ko ng isang paring babae. Kaya lang, syempre, first time, para akong nagulat, na-inspired lalo ako na parang ito yung kasagutan doon sa pangarap ko na gusto ko magpari. Kasi sa 1996 pa lang nag-start na in-acknowledge yung leadership ng mga kababaihan. Kaya medyo matagal ako nakakilala ng paring babae. So, nung nakilala ko po si Reverend Rose, ay talagang lalong nag-alab sa puso ko na napasukin ko yung ministry ng pagpapari. Sa ngayon ay aktibo si Reverend Gina na ihayag ang kanyang tungkulin bilang isang pari sa pamamagitan ng pagpopost ng kanyang video sa Facebook. Yan ay paraan niya mamulat ang mga tao sa pagtanggap sa mga babaeng nais maglingkod sa simbahan. Bagay na dahilan din upang makatanggap siya ng mga pambabatikos dahil sa pagiging isang babaeng pari. May nagsabi sa akin, Rev, nababastos na po kayo. Parang hindi na namin kayang basahin yung mga komento doon sa chat box ng mga video, sa mga post po ninyo. Sabi ko naman, okay lang yan kasi isang paraan yan ng pag-i-enlighten natin sa mga tao na nandito tayo para turuan sila, huwag magsawa, huwag mapagod, na mayroong bilang ang kababaihan sa lipunang ating ginagalawan, lalo na sa usapin ng mananampalataya. Para sa kanya, panahon na para iwanan ng nakagawi ang patriarkal na tradisyon sa pagkilala sa kakayahan ng mga babae. Hindi dapat natin tinitingnan at niyayakap pa rin yung mga patriarchal tradition noong unang panahon pa. Sa panahon natin ngayon, marami na tayong nakikilala, nakikita, mayroong kakayahang mamuno at mag-lead ang mga kababaihan hindi lang sa usapin ng pagpapari. Pero maraming kababaihan na naging leader, pinagkatiwalaan na mamuno at ito ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At maraming mga babaeng propeta na tinawag na gumampan sa isang napakahalagang tungkulin. Kaya yun naman po yung biblical foundation na mayroong boses ang babae. Aktibo rin si Reverend Gina sa usaping karapatang pantao dahil para sa kanya, bilang simbahan, mayroong pananagutan sa mga nangangailangan. Kasi nga, hindi mo naman pwedeng sabihin na makadiyos ka pero hindi ka tumutulong sa iyong kapwa. Pag sinabing mong makadiyos ka, dapat makabayan ka. At ang isang Kristiyano na walang pakialam sa ating kapwa na nangangailangan ay hindi ka totoong Kristiyano. Kaya nga po kilala ang Iglesia Filipina Independiente na makadiyos at makabayan. Ang dedikasyon ni Reverend Gina sa kanyang tungkulin at advokasya ay patunay na hindi malilimitahan ng kasarian ang ating kakayahan kung ito ang tunay na ninanais ng ating puso. So, doble kasi yung challenge kapag babae. Hindi ganun kadali, pero pinagsisikapan. Hindi natin kailangan ang acceptance ng ibang tao bago natin gawin yung ating tungkulin. Kailangan nating pahalagahan, kailangan nating unahin yung ating mga tungkulin bago pa tayo magpa-apekto sa sinasabi ng ibang tao.
Gusto mo pa ba ng contents tulad ito? Mag-subscribe at i-follow lang ang social media pages ng News 5. Ako si Louie Orhino, News 5 Digital.